Ah, Magandang hapon sa inyong lahat sa bawat sulok ng ating bansa, Pilipinas. Maraming salamat dahil sa oras na ito ay muli ay makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon Kristo sa Matthew 4:4, ang sabi ng Panginoon, nung tuksoin siya ng diablo, ano sabi niya? Sabi ng diablo sa kanya, dahil 40 days, 40 nights siyang nag-fasting, hindi kumain, hindi uminom ng tubig. Ang sabi ng diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Yan, sa Matthew chapter 4 yun. Subalit, ang sinagot ng Panginoong Hesus, sabi niya, ayon sa nasusulat, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pagkain ng tao ng Diyos, dalawang uri, yung physical food and then spiritual food, kung saan yun ay ang salita ng Diyos, pagkaing spiritual. So makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, wala kang desire sa salita ng Diyos kasi hindi ka anak eh. Yun ang mararamdaman. Kaya nga maraming tao walang gana sa Biblia. Sa kanila ay kalokohan lang ang Biblia. Pero sa mga anak ng Diyos, napakahalaga ng Biblia sapagkat nandoon nakasalalay yung instruction, yung programa ng Diyos ayon doon sa pagpalaganap ng kanyang salita upang maturuan ang tao ng tamang instruction, tamang paraan para makapamuhay sa mundong ito na ubod na ng mas kasamaan. Kaya tingnan mo ngayon, yung mga tatay, nire-rape yung anak, minsan ang apo, yung mga anak naman, tinatadtad ng taga ang tatay. So, di ba, kasama na yon. Pero sa mga anak ng Diyos, patuloy na nag-aaral ng salita, nakakaiwas doon sa kasamaan. So makita natin, yung pag-aralan natin, mga kapatid, yung pagkatakot sa Panginoon. Yun. Meron ba kayong takot sa Diyos? Marahil, marami magsabi, bakit ako matatakot sa Diyos? Pero hindi nyo alam na ang Diyos ang naglalang sa inyo. Ang Diyos ang hahatol sa inyo. Lahat ng ginawa ninyo, simula ng matuto kayo ng masama, o matuto kayo o malaman nyo ang mabuti at masama, hahatulan kayo ng Panginoon. So makita natin sa ating pag-aaral ngayon sa hapong ito, yung pagkatakot sa Panginoon. Ang topic natin ay pagkatakot sa Panginoon. Ngayon, tanong, ano ba yung takot? Yan. Pero, medyo parang nalibang tayo. Hindi pa pala tayo na nanalangin. Pray muna tayo. O pray muna ako para gabayan tayo ng Panginoong Diyos pamagitan ng Kanyang Espiritu. Lord, salamat po sa hapon na ito. Salamat sa hininga ng buhay, kalakasan na patuloy niyong pinahiram. Kung wala kayo, ay hindi kami makagawa ng mga bagay na kabutihan. Kung wala ang iyong binigay na lakas, kaisipan, hindi kami makapagtrabaho, Panginoon. Kaya kinikilala ko po ng lahat ng bagay ay pinagkaloob mo sapagkat lahat ng bagay na kailangan ng tao ay yung nilalang o yung ginawa bago nilalang ang tao. Maraming salamat po sa mga katotohanan na nagmula sa inyo sa banal na kasulatan. Kung ano man po naisip at nagawa na hindi ayon sa iyong banal na kalooban,
humingi po ako ng tawad sa inyo. Muli, maraming salamat. Gabayan niyo po ako sa aking pagtuturo sa hapon na ito. In Christ Jesus' name I pray. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, yung takot, ang meaning ng takot ay tatakot ka kasi nagkasala ka. O kaya natakot ka, nahatulan ka ng hustisya. Yun, isang uri ng pagkatakot. Mayroon naman na natatakot na nanginginig. Yun, nanginginig siya. Yan. Ang sabi kasi rito, ang meaning, painful emotion, matinding damdamin, emosyon na talaga. Di ba yung takot, pag nakagawa ng kasamaan na tatakot, di ba? Nanginginig yan. Yan, isang uri ng pagkatakot. Subalit, yung tinatawag na pagkatakot na banal, o tinatawag sa English, reverence fear. Yun naman ay takot ka kasi ginagalang mo siya. Yan. Halimbawa, sa isang pamilya, yung anak, takot siyang gumawa ng kasalanan. Yan, natatakot siya sa kanyang magulang na makagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi ayaw niya na anong tawag niyan? Ayaw na pag nakagawa siya ng kasalanan, alam niya ng ama niya ang masisira. Yan ang tinatawag na banal na pagkatakot. Yan. Kaya reverent fear. Yan. Paggalang na pagkatakot. Ginagalang mo ang iyong magulang, kaya ayaw mong gumawa ng kasalanan. Takot ka na gumawa ng kasalanan. Isa rin yan sa meaning ng pagkatakot. So makita natin, yung pag-aralan natin ngayon, ang pagkatakot sa Panginoon. Yan. Sapagkat ito ay nasa banal na kasulatan, isinulat ng Diyos, inuutos ng Diyos. Kaya nga, ang Biblia ay sinulat para instruction. Kaya ang topic natin ay instruction. Na binanggit doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Tingnan natin ang Biblia. So, para maliwanag, babasahin ko ng buo. 2 Timothy. Pagbabasihan natin talaga yung banal na kasulatan. Sapagkat iyon ang nararapat, mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 16. O ano sabi dito? Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Yan. Unang-unang pakinabang, 4 itong pakinabang sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So, pansinin natin dito. Ang sabi, ang lahat ng kasulatan, Old in New Testament, lahat yun ay pinasulat ng Diyos para pakinabangan ng tao. Parang sa secure na eskwelahan, ay bakit maraming mga utor ng mga tao na gumawa sila ng mga libro para mapakinabangan ng mga estudyante. Ganon din ang Biblia. Sumakita natin, sabi, pagtuturo, yan. Pagsansala, ibig sabihin ng pagsansala, pagtatama dun sa mali. Sansalain mo yun. Ayan. Kung baga sa tubig, para maalis ang dumi, anong yun? Di ba? Salaan. O, di ba? Yung malinis na t-shirt, di ba? Sasalain mo yung tubig para yung sa Bicol, sabi, lamdok. Lamdok ay mawala, maalis.
Yon. Pagsansala. Ano pa? Sabi rito, yan, sa pagsaway. So, ang salita ng Diyos nagagamit sa pagsaway. Halimbawa, sinabi ng Bible, sa Leviticus, mayroong binanggit doon na, huwag kayong magsisinungaling. O kaya sa Exodus, huwag kayong magkaroon ng mga ibang Diyos maliban sa akin. Pag ano yun. So, makita natin dito, sabi dito, sa pagsaway ng mali. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Sa pagsaway, bakit mo sinasaway ang anak mo halimbawa? Di ba? Di ba sinasaway mong anak mo pa naglalaro sa putik kasi marumi, mahirapan maglaba ang misis mo? Bakit mo sinasaway siya na gumawa ng mali? Kasi, di ba, nakakaya sa kapitbahay. So, ibig sabihin, pag nagsaway, ginagawa mo yung pagmamahal mo sa kanya para maproteksyonan siya pagsaway. So, ano pang-apat? Sabi rito, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan. So, sinabi rito, instruction for righteousness. Instruction for righteousness. Para maturuan yung mga tao sa tamang katwiran patungo sa Diyos o patungo sa tamang kaparaanan para makapamuhay ng maayos sa mundong ito. Diba? Lahat ng bagay, kung walang instruction, magulo. Sa pamilya na lang, kung walang instruction ang pamilya sa mga anak, di ba? Kanya-kanya sila eh. Di ba? Pero kung may instruction, halimbawa, Lunes, panganay, maghuhugas. Martes, yung pangalawa. Kasi 7 ang anak niya eh. So, ibig sabihin, may instruction. Hindi sila magulo. Pero kung walang instruction, ano yung lugi? Yung bunso. Di ba? Sabihin ng panganay, bunso, ikaw yung kasi ikaw ang bunso eh. Di ba? Pag ganoon din yung pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima, pang-anim. Bunso yung kawawa. Pero pag may instruction, hindi susunod yung bunso. Kasi, pang 7 araw siya. Sa ika-7 araw siya. So, napakalaga ng instruction, mga kapatid. So, makita natin dito yung topic natin. So, yung pagkatakot. Yung pagkatakot mahalaga sa magulang. Kasi, pag sinunod mo yung magulang natin dito sa laman, diba, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord. Yan. For this is right. Sundin daw natin ang ating mga magulang, di ba? Para sa Panginoon or alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid at nagbibigay ng mahabang buhay. Ang sabi ron, Ephesians 6:1 hanggang verse 2. So makita natin yung instruction o kaya yung pagkatakot, ito ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. So kung kaya, anong sabi rito? Yung pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord is a command. Di ba? Utos ng Diyos. Bakit kaya? Yan. Titingnan natin, isa-isahin natin ang nakalagay na verse. Yan. Dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 24. Deuteronomy. Ngayon, mapipilitan tayong magbuklat ng Bible. Deuteronomy chapter 6, verse 24. Ang sabi ng Bible,
At inuutos ng Panginoon sa amin. Yan, panahon ng Moses, di ba? Yan. Sabi rito, inuutos sa amin ng Panginoon gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na, sabi, matakot sa Panginoong nating Diyos sa ikakabuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Papansin natin kung bakit tayo kailangan matakot sa Diyos, sabi rito, at sundin ang kanyang mga utos para sa, sabi niyan, para sa ikakabuti natin kailanman. So, ito pala ang utos. Di ba? Kapag nag-utos, may pakinabang. Mayroong, kumbaga sa negosyo, may tubo. Di ba? Kaya, ang salita ng Diyos, mayroong utos, at pag sumunod, mayroong pakinabang. May profit sa English. So, makita natin, sabi diyan, inutos ng Panginoon sa amin, sa mga Israelita, o kaya dito ngayon sa kapanahunan natin, sa mga taong mananampalataya, yung mga tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, mananampalataya ang tawag niyan, believers, o kaya Christian, o kaya naman tinawag sa English na church. Yan, church. Church. Napakahirap. Iba talaga yung hindi tayo sa pronunciation. Pero, biyaya ng Panginoon, basta munawaan nyo, di ba? Okay lang sa inyo. Ang sabi rito, na matakot daw sa Panginoong Diyos sa ikakabuti natin. Sabi rito, kailanman kung sa English, diba sabi niyan, "Fear the Lord our God for our good always." Sa English, good always, that He might preserve us alive at it is at this day. Biruin mo, preserve alive. So, makita natin yung ito Kaya nga, inuutos ng Diyos na matakot sa Kanya para sa ating pakinabang, hindi para sa Kanya. Di ba? Kasi ang Diyos, sundin natin siya o hindi siya malulugi. Diba? Hindi siya malulugi. Tayo ang lugi. Diba? Tayo ang lugi kapag hindi natin siya sinunod. So, makita natin ang Biblia ay napakahalaga talaga. Kaya nga, ini-encourage ko kayo sa mga kapatid sa pananampalataya, sa mga tao na makapanood nito, nawa ay sikapin ninyo na magkaroon ng sariling Biblia. Sapagkat kung walang Biblia, kung walang salita ng Diyos, mapapahamak po kayo. Tsak yun, mapapahamak kayo. Hindi nyo malalaman ngayon kung saan kayo pupunta pag kayo ay namatay. Yun ang katotohanan. So, ilang verse pa? Chapter 8, verse 6. Chapter 8, verse 6. Ang sabi ng verse 6, at iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. So, kaya pala inutos ng Panginoon na matakot sa kanya bilang pagsunod. So, ibig sabihin, ang pagkatakot sa Panginoon na binanggit ko kanina ay kaakibat o kasama yung pag-ibig. Mahal mo ang Diyos dahil siya ang naglalang sa iyo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, kaya gusto mo siyang maluwalhati sa iyong pagsunod. Na para bang magulang, kapag sinunod mo ang iyong magulang, di ba naluluwalhati ang iyong magulang? Bakit?
Sa panong paraan? Di ba pag masunurin ka sa magulang mo, oh, anong sasabihin ng kapitbahay, yung teacher, yung nakakilala sa batang yon? Mapalad. Mapalad. Di ba? Ang batang ito. Na bibigyan ng halaga o yung kapurihan ang kanyang magulang dahil sa pagdisiplina sa bata. Oh, kaya nga, di ba kasabihan, kaninong anak ito? Nga. Kapag gumawa ng mabuti, kaninong anak ito? Kapag gumawa naman ng kalukuhan, kaninong anak ito? Oh, anak yan eh, ano eh. Ano talaga yun? Mga walang masabi. Oh, di ba? Na nababanggit yung magulang. So, makita natin, kaya nag-utos ang Diyos na matakot ang tao sa Kanya para sumunod sa Kanyang mga utos para maproteksyonan siya. Yung mga tao na sumusunod sa Kanya, mayroong proteksyon. Di ba? Di ba yung kanina sabi, always eh. Pag sinabing always, lagi. So, makita natin, yung kanyang utos na matakot sa kanya, may kapakinabangan natin, hindi para sa kanyang sarili. Oo, mayroon din nga siyang mapupurihan siya kasi nga, parang vice versa lang eh. Pero ang mas maganda sa atin, kasi tayo ay nilalang niya. Siya ang naglalang, siya rin nagbigay ng buhay, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Psalms 24 verse 1. So, ano yung pag-ari mo? Kung ikaw ngayon, makapanood nito mayaman, ang kayamanan mo ay ari-arian lang, sabi ng Bible. Pag-aari iyon ng Diyos. Kasi sinabi sa Psalms 24:1, di ba? Lahat ng nandito sa mundong ito ay Kanya. Ang langit at lupa siya ang naglalang. Lahat ng mga hayop siya rin. Ang mga ginto kanino yon? Sabi si Higay. Chapter 2 verse 8. Ang ginto ay Kanya. So, makita natin na wala tayong dinala sa mundong ito. Sabi ni Job, chapter 1 verse 21. Wala siyang dinala. Wala tayong nadala. So, makita natin dito, yung pagkatakot sa Panginoon, magdudulot ito ng pakinabang sa atin. Ayun. Ano pang verse? So, makita natin, yung pagkatakot pala sa Panginoon ay nakakaiwas sa kasalanan. Makakaiwas ka eh. Di ba pag takot ka yung nire-respeto mo, kaya nga kanina sabi ko yung meaning ng takot, may yung bahagi na takot, yung banal na pagkatakot, yan ay para sa Diyos. So, yun ang number 1. Command. Command ng Diyos para sa pakinabang natin at para rin siya mapurihan. Pangalawa, ang pagkatakot sa Diyos ay the fear of the Lord is wisdom. Yan. So, titingnan natin. Sa Job chapter 28, o Job 28, saklat naman ni Job. Sunod niyan, Psalms. Job chapter 28, verse 28. Sabi ng 28, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Karunungan pala. Sabi dyan,
Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Yan, sabi karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Yan. Sa English ay, and to depart from evil is understanding. Yung paglayo daw sa kasamaan, evil, ay, sabi diyan, ay pagkaunawa. Naunawaan mo yung mali. Natakot ka sa Diyos, sabi diyan, nagkaroon ka ng karunungan, pagkatapos iiwas ka sa kasamaan. Sa mundong ito, mga kapatid, mga minamahal, pasama ang tao. Tingnan mo, gera. Sinabi talaga yun ng Bible sa Matthew 24, magkakaroon ng mga gera. Bansa sa bansa, bayan, di ba? Bansa sa bansa at bansa sa kapwa bansa. Mangyari talaga yon. Kasi hinula na yun ng Panginoong Jesucristo. So, makita natin dito na ang pagkatakot sa Diyos ay pagkaunawa. Naunawaan mo kung bakit inutos niya. Maunawaan mo yung pagkatakot sa Panginoon. Iiwas ka sa kasamaan. Kasi ang Diyos ay, ano ang Diyos? Masama ba ang Diyos o mabuti? Diba? Ang Diyos ay banal, matuwid. Diba? Matuwid. So kung yung pagkatakot natin sa Diyos, naunawa natin na siya ay Diyos, siya ang naglalang sa atin, kaya sabi rito, sa aklat ni Job, ay iwasan na ang kasamaan. Iwasan ang kasamaan. Yun. Kasi, yung kasamaan, ang author niyan ay si Lucifer. Si Lucifer, kung hindi nyo kilala si Lucifer, siya ngayon ang tinawag na Diablo. Binanggit yan ni Prophet Isaiah chapter 14. Lucifer ang pangalan ng anghel na nilalang ng Diyos na nagrebelde. Ngayon, ang pangalan niya ay Satan, Diablo, di ba? Mandaraya. So, marami siyang pangalan. So, makita natin dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan. So, Proverbs chapter 1, verse 7. Proverbs chapter 1, verse 7. Ang sabi ng verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, Tagalog, sabi yan, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, wisdom o knowledge. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ang sabi rito, ang takot daw sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Nalalaman mo ngayon, di ba? Yung salita ng Diyos, nagkaroon ka ng takot. Yeah? Kasi kapag hindi mo kilala, hindi mo nalaman ang mga bagay na dapat mong igalang o kaya katakutan, wala. Kaya nga, sabi rito, ang pagkatakot ay pasimula ng kaalaman. Ngunit, sabi diyon, ang mangmang. Sino yung mga mangmang? Di ba? Mga tao na ayaw sumumpalataya sa Diyos, ang tawag doon ay mangmang. Yung hindi kinikilala si Jesus Christ na Diyos na tagapagligtas, ang sabi ng Bible, mangmang. Sa English, false. Di ba? Ang Bible ang nagsasabi, hindi ako. Naniniwala ako sa Bible. Kasi nga, 1986 ako sumumpalataya sa Panginoon. Hanggang ngayon, nagsasaliksik ako ng Biblia. Kaya, sa biyaya ng Panginoon, marami na akong alam.
marami na akong alam. Kaya nga, sa buhay na ito, hanggang sa mamatay ang tao, hindi maubos pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat napakarami. Yun. So sabi niyo, ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Diba? Tingnan mo, maraming tao na ayaw maniwala kay Jesus Christ sa Panginoong Kristo na tagapagligtas. Ayaw maniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ayaw maniwala kung wala si Jesus Christ ay walang nalalang. Ayaw maniwala kahit nasa Bible. Di nyo ba alam na kung wala si Jesus Christ, walang nalalang kahit isa? Brother Carding, baka naman mali yung sinasabi mo. Ay, pinatunayan yun ng dalawang tao sa Bible. Ngayon, titingnan natin. Sa aklat ni Juan, nandoon. Hindi ko nabubuklatin. Alam ko na po yun. Ang ibang verse kasi, kabisado ko na eh. Biyaya ng Panginoong Diyos. Sabi ng John chapter 1, anong sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word doon? The Lord Jesus Christ. Sa verse 3, mga kapatid, sinabi doon na kung wala si Jesus Christ, walang nalalang. Lahat ng nilalang kung sa mundong ito, kung wala si Jesus Christ, walang nalalang. John chapter 1 verse 3. Colossians chapter 1 verse 16. Si Pablo naman ang nagpatotoo. Babasahin natin ang buo. Colossians chapter 1. Kasi para yung makapanood ng video nito, makikilala nyo si Jesus Christ. At kung gusto nyo talagang makilala ng sa mga aking mga videos ng nakaraan, nandun yung the Lord Jesus Christ, who is He? Who is He? May tanong. Nandoon. Pinaliwanag ko po ayon sa biyaya ng Panginoon sa Biblia. Ayon sa aking nakayanan. Yan. Colossians chapter 1, verse 16. Verse 16. Sabi rito, verse 16, sabi ng verse 15 muna, na siya ang larawan ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang binabanggit dito, simula verse 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Yan. Panganay sa lahat ng mga nilalang. Bakit siya binigyan ng pangalan ng panganay sa mga nilalang? Sa nilalang spiritual, hindi yung physical. Yan. Sabi dito sa verse 16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at, sabi niyan, ukol sa kanya. Biron mo yon lahat. So, makita natin kung sino si Jesus Christ. Marami kasi tao hindi nagbabasa ng Biblia. Ang leader ay pinagbabawalan yung mga miyembro. Subalit anong utos ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo sa mga tao na sumampalataya sa Kanya? Anong sabi? John 5:39, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, sapagkat nandoon ang buhay na walang hanggan at iyon ay nagpatuto tungkol sa akin. Yan ang utos ni Jesus Christ eh.
Pagkatapos yung mga leader ng mga sikta dito sa mundo, pagbabawalan yung tao na magbasa ng Biblia. Saan yan mababasa? Na inutos ng Bible na huwag magbasa ng Biblia. Eh sinabi nga, basahin o saliksikin eh. Oh, di ba? Utos mismo ni Jesus Christ. Pagkatapos sasabihin nyo na huwag magbasa ng Biblia. Si Jesus Christ mismo nag-utos sa kanyang iglesia. Oh. So, makita natin kung sino si Jesus Christ. Kaya nga kung meron kang takot kay Jesus Christ, meron ka rin ang takot sa Ama. Oh, bakit? Eh, sinabi niya mismo sa John chapter 10 verse 30, I in my Father are one. I in my Father are one. Kapag sumamba ka kay Jesus Christ, sabihin mo sa iyong salita, sa iyong puso, na sinasamba mo si Jesus Christ, sumasamba ka rin sa Ama. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi nga, di ba, ang banal na kasulatan ang nagpatutuo. 1 Corinthians chapter, Matthew chapter 10 verse 40, anong sabi? Doon sa mga humahayo, ang sabi ni Jesus Christ, ang tumanggap sa inyo ay ako ang tinanggap. At ang tumanggap sa akin ay tinanggap din ang nagsugo sa akin. Matthew chapter 10 verse 40. Bakit yan ay sulat ni Matthew? Di ba? Inutos sa kanya na isulat yun. Sabi, tumanggap sa kanya ay tinanggap din ng Ama. Tanong, bakit kailangan tanggapin si Jesus Christ? Ay siya lang ang sinugo ng Diyos na tagapagligtas eh. Di ba? John 3:16, anong sinabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Upang tayo ay tubusin sa mga kasalanan at para tayo ay maampon bilang anak. Yun ang katunayan kung bakit siya ibinigay ng Diyos. Pinatunayan niya ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4. Diba? Pag binasa natin Galatians chapter 4, 4 to 6 nandoon. Ang sabi, sa tamang kapanahunan, sinugo ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak ng isang babae o berhen. Ano sabi? Tapos sa ilalim ng kautusan upang matubos niya, upang tanggapin natin ang pag-ampon sa atin. Upang matanggap natin ang pagkaampon. Yun ang sinabi ng Bible. So, ibig sabihin kasi, bugtong na anak, ang sumampalataya sa kanya, magiging anak din. Ang tumanggap at sumampalataya sa kanya. John 1:12, mga minamahal, mga kababayan kong Pilipino, o kaya kahit na hindi kayo Pilipino, basta nakatira kayo sa amin bansa makapanood nito Kung hindi nyo tatanggapin si Jesus Christ, hindi kayo magiging anak ng Diyos. Kahit ilang beses kayong binyagan na bata, kahit ngayong matanda, magpabinyag kayo sa pari, hindi kayo magiging anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng John 1:12, anong sabi ng John 1:12? But as many as received Him, ang word na Him ay the Lord Jesus Christ. Ang mga tumanggap daw sa Kanya ay, sabi, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid ang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Tumanggap lang. Bakit kailangan tanggapin? Ang sabi ng Bible sa John 3:16, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos, binigay ang kanyang anak. Kung ibinigay ang kanyang anak, tapos hindi mo tinanggap, anong mangyayari sa iyo?
hindi ka magiging anak ng Diyos. Kasi sa pamagitan ni Jesus Christ, ang isang tao o kaya lalaki o babae, magiging anak ng Diyos lang yan kapag sumampalataya sa Panginoong Kristo. Yan ang katotohanan sa Bible. Yon. So, makita natin, napakahalaga na matakot tayo sa Panginoon kasi ang instruction ng Diyos tama. Diba? Tama. Kaya nga, sabi rito fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag natuto ka, nagkaroon ka ng kaalaman sa pamagitan ng iyong pakinig o kaya pagbabasa, malalaman mo ang katotohanan sa buhay na ito. Na tayo ay mamamatay, kapag tayo ay namatay na walang Kristo sa puso, impyerno ang punta natin. Check yun. Bible na nagsasabi. Anong sabi ng Revelation 20:15? Lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Sapagkat hindi sila sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Iyan ang katunayan. Kaya sila hindi naging anak ng Diyos kasi hindi nila sumampalataya doon sa bugtong na anak. So, ang Biblia ay mayroong warning, mayroong pangako, di ba? May pakinabang. So, makita natin, ang sabi rito, pangatlo, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis. Naglilinis o kaya malinis. Psalms 19 verse 9. So, titingnan natin sa aklat ng awit, Psalms. Ang sabi rito, ang takot sa Panginoon ay malinis, na nanatili magpakailanman. Yun. Bakit kaya malinis, sabi yan? Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. So makita natin dito, ang sabi ay, ang takot daw sa Panginoon ay malinis. Malinis. Kasi nga, di ba, pag may takot ka sa Diyos, ang sabi doon sa binasa natin kanina, iiwas ka sa kasamaan. Nga parang sa magulang din. Di ba? Pag may takot ka sa magulang mo, ayaw mong gumawa ng, di ba, masama, kasi magagalit yung magulang mo. Kaya malinis. O kaya, pag may takot ka, naglilinis ka. Alam mo, sa government, sa pulis, may takot ka, siyempre, kasama yung pagrespeto, paggalang, at yung paggawa ng mabuti. Kaya matuwid, malinis. Sabi rito, nanatili magpakailanman. Bakit nanatili? Kung may takot ka sa Diyos, sinusunod mo ang Diyos, magpakailanman makakasama mo ang Diyos. Ganun lang kasimple. Di ba? Sabi ng Panginoon Kristo Siya mismo nagsabi, ipaghahanda ko kayo ng iyong kalalagyan. Diyan, chapter 14 nandoon. Ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan. At ako'y kapag nakapaghanda na, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako naroon ay duroon kayo. Di ba pangako yun? Hindi katulad ng mga politiko pag nangako Wala. Nakakurakot na nga ng bilyon-bilyon. Hindi pa rin tinutupad yung pangako Di ba? Nangako lang para manalo. So, pero ang Diyos pag nangako, tinutupad niya. Di ba?
Di biro mo yung pangako niya kay Abraham. Pinangakuan si Abraham na magkaroon ng anak. Ay ilang taon na si Sarah? May upos na si Sarah. Pinangakuan si Abraham 75 years old. 75 years old. Tinupad ng Diyos ang pangako. Sa kanya, 100 years old na si Abraham. May upos na si Sarah, pero nagbuntis. Kasi, di ba, in God, there is no impossible. Walang imposible sa Diyos. So, makita natin, sabi niya, ang takot sa Panginoong ay malinis. Malinis. O kaya naglilinis. Kapag may respeto ka sa iyong kapwa, hindi ka ano nang marumi sa kanya. Kahit na sabihin natin, pag sinabi ng Bible, kasi sa Bible, sabi, respect all kinds of people. Respetuhin mo lahat ng uri ng tao. So, ibig sabihin, hindi ka gagawa ng masama sa kanya. Kasi utos ng Diyos, utos ng Biblia. Respeto. Pag sinabing, respetuhin mo yung tao, kahit yan kulang-kulang, nirespeto ng iba, respetuhin mo, wag mong gawa ng kasamaan. Kung mayroong kang pera, pwede mong bigyan ng pagkain. Yan tamang sa kapwa, sabi ni Jesus Christ, mahalin mo yung kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit maraming tao, minsan mga nakakaalam, edukado pa nag-i-insulto dun sa mga kulang sa kaisipan So, anong klaseng tao yun? Kasi walang pagkalam sa salita ng Diyos. Yun ang kulang sa kanila. So, sabi rito, malinis. Pangapat na tayo. Sabi rito, fear of the Lord, depart from evil. Yung pagkatakot daw sa Panginoon ay lumalayo na talaga sa kasamaan. Proverbs chapter 3 verse 7. Proverbs 3:7. Ang sabi ng verse 7, ang sabi rito, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Ayan. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Humiwalay ka sa kasamaan. So makita natin dito, ang sabi rito, huwag kang magpakapantas sa iyong sarili. So, ibig sabihin, di ba may mga tao na kapag medyo nakakaangat, kung laitin yung kapwa, lalo na yung mga mahirap, parang pag-aari nilang, parang tinutulad sa unggoy, o kaya tuta, na walang pakinabang. Ganun, mayroong mga taong ganun Subalit dito, sabi, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Ibig sabihin yan, sa iyong puso, sa iyong buhay. Huwag kang mayabang. Yan. Sabi rito, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Humiwalay ka sa kasamaan. So makita natin, yung pagkatakot sa Panginoon, humihiwalay sa kasamaan at patuloy na naging malinis ang tao. Naging matuwid ang tao kapag ganun ang ginagawa. Kasi may respeto sa Diyos mismo at may respeto rin siya sa tao. Kasi kapag umibig ka sa Diyos, ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo para umibig sa iyong kapwa-tao. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, sinabi doon sa Romans 5:5 na ibinuhos na ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya. Binuhos yung pag-ibig ng Diyos. Kasi wala tayong tunay na pag-ibig sa kapwa natin. Wala.
ang Diyos lang ang mayroon. Kaya pag sinabing binuhos, ibinigay. Para tayo na mga minsan mananampalatayan sakim, matuto tayong umibig sa ating kapwa kasi ipapadamas ng Diyos sa atin yon nung tayo'y makasalanan pa. Di ba? Ganun lang. Di ba? Sabi sa 1 John chapter 4, pag binasa mo yung kabuuan, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya tayo natutong umibig sa kapwa. Kaya nga ang utos ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:41, ano sabi niya? Ano sabi niya? Ibigin mo ang iyong kaaway at pag siya nagutom, pakainin mo at humingi ng ang sabi ron, upang ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Yan. Subalit nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, nagkasala yung kapatid, iniinsulto. Halimbawa, nagkasala yung leader, itichismis. Dapat ang ugali ng Kristiyano, kapag nagkasala, leader man yung ano yan, huwag niyong husgahan, di ba? Kasi inutos din ng Diyos, huwag kayong husga. Romans chapter 14 nandun. Matthew 7, mayroon ding utos, huwag kayong humusga. Pero nakakalungkot eh. Minsan, graduate pa ng Bible school eh. Nakakalungkot. Pag nagsalita, akala mo, banal eh. Yan ang problema sa atin eh. Madali tayong humusga eh. Alam nyo ba ang dapat pag nagkasala ang kapatid sa Panginoon? Ipanalangin. Hindi mo lilibikin. Yung kaaway, sabi ng Panginoon Jesus, ibigin mo eh. Tapos yung kapatid mo, nagkamali eh. Itichismis mo. Anong klaseng ano yun? So, makita natin, pag mga ganong Kristiyano, wala pang takot yun sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang hahatol eh. Kaya nga, may utos siya eh, huwag kayong humatol. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos. So, yan ang problema sa mga ano ngayon eh. Kaya nga, nakakalungkot. Ano pa yung sunod? Sabi rito, yung mga 6 lang itong ano natin. Ang sabi rito ay yung pagkatakot pala sa Panginoon ay nagbibigay ng mahabang buhay. Yan, titingnan natin yung sinabi ng Bible. Proverbs chapter 10 verse 27. Proverbs 10 verse 27. Sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang taon ng masama ay mga ngunti. Baliktad, ano? Baliktad sa mga, yung kasabihan. Mga kapatid, ano ba yung kasabihan? Narinig natin. Masamang damo, matagal mamatay. Ay, excuse. Ang sabi, ang masamang damo daw, matagal mamatay. Pero dito, sabi rito, ano sabi? The fear of the Lord prolongeth days. Yan. But the years of the wicked shall be shortened. Shall be shortened. Sa English. Yan. So, makita natin, kasi nga, di ba, pag takot ka sa Panginoon, maiwasan mo yung, tingnan mo yung walang takot sa Diyos. Inom ng inom, di ba? Babae ng babae. Oh. Kaya umiiksi ang buhay. Halimbawa, babaero. Oh. Yung nakuha niyang babae ay matapang pala yung lalaki. Hindi lang umiimik. Oh, pag nahuli, anong nangyari? Pinapatay.
Umiksi nga yung buhay. So, yan ang, yung may takot sa Panginoon sabi, nagpapahaba ng buhay. Kasi nga, kukontrol ng Diyos. Tingnan nyo, bigyan ko kayong halimbawa niyan, nagpapahaba ng buhay. Doon sa Israelita, habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako na ibibigay ng Diyos sa kanila, panay ang reklamo ng mga tao. Kaya nga namumroblema si Moses eh. Sabi kay Moses, sabi kay Moses? Dinala mo kami rito sa wilderness, dito sa ilang, para mamatay. Doon sa Egypto, mayroon kaming asukal, mayroon kaming ganon. Panay reklamo. Anong pinadala ng Diyos sa kanila? Ahas. Yun. Sa Numbers, nandun, mababasa natin yan sa Numbers. Ahas pinadala. Di ba? Tinuklaw sila at maraming namatay. Tapos yung mga iba, lumapit kay Moses. Anong sabi kay Moses? Ilapit mo kami sa Diyos. Nagmamakaawa. Anong ginawa ni Moses? Nanalangin sa Diyos. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Gumawa ka ng ahas na tikis sa tikin. Ibig sabihin ilagay mo sa puste, gumawa ka ng ahas. Korting ahas. Na sino man tumingin sa ahas, yung natuklaw ng ahas ay gumaling. Yun, di ba? Ginawa ni Moses yun. Kaya nga, yung mga natuklaw, pag tumingin doon sa sa pusing ahas, gumagaling sila. Yun. Yun po ay simbolo nung pagkapako ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ay yung simbolo noon. Nung mamatay ang Panginoon, ang sabi ng Bible, di ba? Sabi ng Panginoon, kapag ako'y naluwalhati na, ang sino man sumampalataya sa akin. Kaya nga, di ba? Tingnan nyo yung isang magnanakaw. Ano sabi? Panginoon, alalahanin mo ako. Pag ikaw nasa paraiso, ano sabi ni Jesus Christ? Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita. Di ba? Sumakita natin ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng buhay. Tingnan natin ibang verse pa, mga kapatid. Chapter 9, verse 11. Proverbs 9:11. Ang sabi rito, babasahin natin yung verse 10 hanggang 11. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Diba? So, makita natin ng Diyos ang nagbibigay buhay sa tao. Hawak niya ang buhay natin, mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot doon sa the big one. Kung kalooban niya nang kunin tayo sa pamagitan ng the big one, tanggapin natin. Di ba? Wag natin problemahin yan. Kahit na sabihin nyo, bata pa kayo, pag kalooban ng Diyos na ibigay na tayo, wala tayong magagawa. Kaya tanggapin natin o kaya ipanalangin natin. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Kasi siyang may hawak di ba? Siyang may-ari. Siya ang naglalang, siya ang nagtubos, di ba? Siya rin ang nagplano na kasamahin tayo pagdating ng araw. So, bakit ka matatakot? So, sabi dyan, nagdadagdag ng buhay. Yan. Ngayon, titingnan natin sa chapter 6, verse 20 to 23. Chapter 6.
verse 20. Eh, 23 pala. Chapter 23 verse 22. Chapter 23 22. Ang sabi ng verse 22, dinggin mo ang iyong ama at naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. So, ito rin pala ang utos ng Panginoon doon sa magulang, mga kapatid. Isa rin ito nagpapahaba ng buhay. Pag pinakinggan natin, sinunod natin pala ang ating mga magulang, ayon sa Panginoon, hahaba ang buhay natin din. Yan. Pinangako rin yun sa Ephesians chapter 6, nandun din, mga kapatid. Kaya nga, yung pagkatakot ay mahalaga. Kaya nga, inuutos ito ng Diyos. Inuutos ng Diyos ito. Mayroon din siyang, kasi nabibigyan siya ng kapurihan. Tapos yung tao, nabibigyan ng kaligayahan din. Nabibigyan ng pag-asa ang tao. Kasi nga, pag may takot ka sa Panginoon, gumagawa ka ng mabuti, hahabang yung buhay, na makikilala ka ng ibang mga kaibigan mo, na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Sinabi ng Matthew 5:16, magliwanag nawa ang iyong ilaw, upang mapurihan ang amang Diyos na nasa langit. So, makita natin mahalaga talaga ang salita ng Diyos. Ngayon, sa panghuli. Sa panghuli, sabi niya, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Ecclesiastes chapter 12. Ito pala, mga kapatid, ang buong katungkulan natin. Sundin ang Diyos at matakot sa Kanya. Matakot, sabi matakot sa Kanya. Ano sabi ng chapter 12, verse 13. Ang sumulat po nito si Haring Solomon. Ano sabi ng verse 13? Verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Sa English, sabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Yan. Pag dito sa Tagalog, parang kulang eh. Sabi yan, let us hear the conclusion. Pag tinagalog natin yan, sabi yan, let us hear. Pakinggan natin o dinggin natin ang conclusion. Yung pagtatapos, di ba? Of the whole matter, ng lahat ng bagay. Pero dito sa Tagalog, ang sabi, sa 13, ito ang wakas ng bagay. Kulang, no? Sa Tagalog, kulang. Ito daw ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, mga minamahal, sinabi ng Bible, ang buong katungkulan ng tao ay sundin ang Diyos. Sabi dyan
yun ang utos ng Panginoon. Sundin siya at katakutan. Sapagkat para din doon sa ating mga para din sa ating kapakinabangan kung bakit niya inutos. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa. May isang bata na hindi siya hindi siya naturuan ng kanyang magulang ng salitang Tagalog. Kasi pinanganak siya sa ibang bansa. Pag-uwi dito sa Pilipinas, pag-uwi niya, ay hindi siya marunong sa Tagalog. Kaya pag pinagbawalan siya, wala siyang at saka wala siyang takot sa kanyang ama. Siyempre, di ba sa ibang bansa, pag malaki na, lalo na pag yung tama na sa edad, hindi na sa magulang. So, wala siyang takot. Kaya nga, nung nagkaroon ng pangyari, napaiksi yung kanyang buhay. Kasi nga, yung utos ng kanyang ama, hindi niya na sinusunod. Wala na siyang takot sa kanyang ama. So, napaiksi. So, kumbaga sa madaling salita, umuwi lang sila ng Pilipinas para mamatay siya. So, di ba nakakalungkot din, no? Pero kung sumunod siguro sa magulang, hindi siya napahamak. Kaya nga, yung pagsunod sa utos ng nakatataas, kahit na sa kumpanya, tingnan mo kapag yung yung mga mababang pwesto, pag hindi sumusunod doon sa nakakataas, ano nangyayari? Umiiksi ang serbisyo niya. Tinatanggal siya. So ganoon lang kasimple. Kaya dito, pag alam mo yung katungkulan mo at iningatan mo at may respeto ko doon sa nakakataas, kahit hindi ka i-promote, nandun ka pa rin katapatan. Sapagkat alam mo na ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. Hindi ka man i-promote dito sa lupa, ipopromote ka ng Diyos dahil sa iyong pagsunod at pagkatakot sa Kanya. Yung ganun ang mahalaga. Kung titingnan natin yung mga tao ng Diyos sa Biblia, yung kanilang panindigan, yung takot nila, o kaya yung tinatawag na banal na pagkatakot sa Diyos, kahit na sila ay na nanganganib ang buhay nila dahil sa utos ng hari, pero nanindigan sila kasi takot sila, o kaya mayroon silang pagkatakot at respeto sa Diyos na nagdalang sa Kanya. Tingnan mo yung kanilang panindigan. Isang halimbawa, si Daniel. Kinaingitan si Daniel. Walang maipinta sa kanya matuwid. Yung naano lang sa kanya, nainggit, gumawa yung mga kasi matatas na yung mga katungkulan, gumawa ng batas na kung sino man ang mananalangin sa ibang Diyos, diba? Kasi diba gumawa ng pinagawa ng hari, na kailangan sa kanya lahat ng tao magano sa kanyang ginawa. Si Daniel lang ang hindi umano doon. Naindigan siya kasi sa Diyos talaga siya. Kumbaga sa salitang doon sa Exodus 20, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa ating bansa, maraming Diyos Maraming Diyos-Diyosan Bawat lugar mayroong Diyos-Diyosan. San Roque, San Rafael, kung ano nung San Juan. Yan ang sinasamba ng tao Huwag nyo sabihin na hindi nyo yan sinasamba. Ay, hindi kayo nakatingin So, ibig sabihin, sinasamba ang Diyos-Diyosan yun. Ay, sinabi ng Exodus 20, huwag kayong magkaroon ng Diyos maliban sa akin Huwag kayong gagawa.
So yun, utos ng Diyos na huwag kayong gagawa. Ay bakit napakaraming Diyos sa ating bansa? Si Mary, Diyos na rin. So makita natin, wala kayong takot sa Diyos. Kaya nga, bansa natin tingnan mo, maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan para kaya maraming kurakot. Maraming kurakot sa gobyerno kasi walang tunay na Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Walang tunay na Diyos. Puro mga Diyos-Diyosan. So matakot kayo. Matakot kayo sa Panginoon. So kaya nga, dito katungkulan ng tao na matakot at sumunod. Kasi, kaya siya nag-utos ng ganun sa kapakinabangan din natin. May pakinabang tayo. Kaya nga, di ba, ang Bible, pag nag-utos, mayroong pagmamahal. Mahal tayo ng Diyos, kaya inutusan tayo ng Diyos na matakot sa Kanya para tayo ay hindi makagawa ng mabuti. Para tayo ay malinis, ha? Para tayo humaba ang buhay. Tingnan nyo, si Ezekias, yung kanyang kabutihan, Haring Ezekias, bakit binigyan pa ng Diyos ng 15 years na additional life? Di ba? Nanalangin si Ezekias, si Haring Ezekias, Lord, alalahanin mo mabuting mga bagay. Ang hula sa kanya, mamamatay na siya. Pero dinagdagan pa ng 15 years. Ang Diyos ang nagdadagdag, mga kapatid. So, makita natin ang pakinabang. Diba? Ulitin natin bago tayo magwakas. Ang sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay utos. Yung pagkatakot sa Panginoon ay kaalaman o kaya karunungan, kaunawaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay malinis. Yan. Ang pagkatakot sa Diyos ay umiiwas na sa kasamaan. Yan. At ang panlima, sabi niya, ang pagkatakot sa Diyos ay nagbibigay ng mahabang buhay. At ang pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa Kanyang utos ay command. Pinakauli. Tungkulin natin yon, mga kapatid, mga minamahal kong kababayan. Yan. Tungkulin, sabi ni Haring Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. So sana pagpalain kayo sa ating pinag-aralan ngayon at ang mga makapanood nito na magkaroon kayong takot sa Panginoon at sundin nyo. At kayo, lalong-lalo na yung mga makapanood nito na hindi pa nagbabasa ng Biblia, hanggat maaari bumili po kayo ng Biblia para malaman nyo yung mga nakatala dito na ating pinag-aralan sa hapon ito. Maraming salamat po sa biyayang pinagkalob ng Diyos sa atin sa hapon ito. Muli, sa mga kababayan, sa lahat ng mga makapanood nito, kumusta po kayo? Saan man kayo naroon? At ang dalangin ko po, ang ating bansa ay patuloy na pagpalain ng Panginoon na lahat ay makakilala sa tunay na Diyos na naglikha sa atin. So, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras nito. Sa mga nasa mga OFW na kababayan namin, Panginoon, kayo po ang magpala sa kanila. Tulungan niyo po sila, O Diyos, sa kanilang pangailangan. At kung sila po ay malayo pa sa inyo, nawa kayo po ang gumawa ng kaparanan upang makalapit sila sa inyo sa pamagitan ng iyong salita at biyaya. Maraming salamat sa hapon pong ito.
sa topic namin na kailangan matakot sa inyo sapagkat kayo ang nagutos, kayo ang naglalang sa amin. Pinupuri ka, Panginoon, at pinsalamatan sa oras na ito. Ang lahat ng kalwalatian at ang lahat ng parangal at pagpupuri at pasasalamat, binabalik ko po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, magandang hapon muli sa inyong lahat, mga kababayan, lalong-lalong dyan sa Bicol, Karamuan. Kumusta po kayo dyan? Marahay na hapon sa inyo, kabos. Sa aking mga tugang dyan, si Artem, si Bon, mga pamangkin, si Erma, si Sili nasa Tabog. Kumusta tabi ka mo dyan? Sa Tabigian, Tabugon, sa lahat. Sana mapanood nyo ang video nito. Hindi ito na tayo magwawakas. Thank you, Lord. In Jesus' name.